Russia nanghihina na sa digmaan kontra Ukraine. Никакого материального обеспечения, ровным счетом ничего. Nakikita na ng mga eksperto ang unti-unting paghina ng Russia sa digmaan. At heto ang Ukraine patuloy sa pagpaplano at paglusob sa mga teritoryo ng Russia. Susuko na nga ba ang Russia sa Ukraine? O ilalabas na nila ang kanilang ultimate weapon sa digmaang ito? Yan ang ating aalamin. Sa kasalukuyang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, napansin ng maraming eksperto at leader mula sa iba't ibang bansa ang mga palatandaan na tila humihina ang puwersa ng Russia sa labanang ito. Bagaman mas malaki ang kanilang bilang ng mga sundalo at armas, mukhang nahihirapan silang makamit ang ganap na tagumpay laban sa mas maliit ngunit matatag na hukbo ng Ukraine. Pag-atras ng Russia sa estratehiya, simula ng Russia ang kanilang full-scale na pag-atake noong 2022, inaasahan ng Kremlin na mabilis na madudurog ang depensa ng Ukraine. Subalit lumipas na ang higit sa 2 taon at patuloy pa rin ang paglaban ng Ukraine. Sa katunayan, may mga balita na patuloy ang pag-atake ng Russia sa pamamagitan ng mga missile at drone, ngunit unti-unti itong nagiging pyrrhic o tagumpay na may mabigat na kapalit. Ayon kay Richard Moore, pinuno ng MI6, bagaman nagtatagumpay ang Russia sa mga maliliit na bayan, lahat ng kanilang nakuha ay halos ganap ng wasak na wala ng halaga ang mga lugar na kanilang sinakop. Gagamit na ba ang Russia ng nuclear? Ang posibilidad na gumamit ng sandatang nuclear ang Russia ay naging isang malaking usapin mula nang magsimula ang digmaan laban sa Ukraine noong 2022. Bagamat paulit-ulit na binanggit ni Pangulong Vladimir Putin ang kanilang kapasidad at doktrina ng nuclear deterrence, wala pang direktang indikasyon na plano ng Russia na aktwal na gumamit ng mga sandatang ito. Sa halip, ginagamit ng Kremlin ang banta ng nuclear bilang bahagi ng kanilang diplomasya at estratehiyang magtanim ng takot sa kanluran at sa mga kaalyado ng Ukraine. Ayon kay Dmitry Peskov, tagapagsalita ng Kremlin, ang pagbabago sa doktrinang nuclear ng Russia ay nagsisilbing babala sa mga bansang kanluranin tungkol sa mga posibleng kahihinatnan ng pakikialam sa digmaan. Inamin din ni Putin na ang mga nuclear ay isang huling opsyon lamang na gagamitin lamang kung merong direktang banta sa Russia o kung ang mga kaalyadong nuclear na bansa ay kasangkot sa isang atake. Bagaman malakas ang retorika ng Russia patungkol sa paggamit ng nuclear, karamihan sa mga eksperto ay naniniwalang hindi agad gagamit ng mga sandatang ito ang Russia. Ang paggamit ng nuclear ay maaaring magdulot ng mas malaking eskalasyon at posibleng paglahok ng NATO na magreresulta sa mas malawakang digmaan, isang bagay na gustong iwasan ng parehong panig. Sa kabila ng lahat, nananatiling isang wild card ang usapin ng nuclear sa digmaang ito. Ang mga aksyon ng Russia ay madalas na hindi inaasahan at ang patuloy na paggamit nila ng banta ay maaaring isang paraan upang makipag-negotiate sa mas mataas na posisyon o takutin ang mga kaalyado ng Ukraine sa pag-atras ng kanilang suporta. Ang malaking bahagi ng estratehiya ng Russia ngayon ay tila nakatuon sa pagpapahirap sa Ukraine sa pamamagitan ng walang tigil na pambobomba, ngunit marami ang nagsasabi na hindi nito nagiging matagumpay sa pangmatagalang laban. Sa kabila ng kanilang kakayahang lumikha at maglaan ng mga sandata, tila hindi rin ito sapat upang makuha ang ganap na kontrol sa mga pangunahing lugar. Bukod dito, nagiging problema rin sa loob ng Russia ang kanilang manpower. Maraming mga sundalo ang itinuturing na disposable na nagiging sanhi ng pagtaas ng bilang ng mga namamatay na sundalo. Mga problema sa suporta at moralidad ng Russia. Bukod sa mga hamon sa militar, isa pang nakikita ng mga eksperto ay ang pagbaba ng moralidad sa loob mismo ng Russia. Maging ang kanilang mga operasyon upang magsakop ng teritoryo sa Ukraine ay nagiging sanhi ng kawalan ng kumpiyansa sa mga mamamayan. Isang malaking halimbawa nito ay ang patuloy na pagkadismaya ng mga kaalyado ni Putin dahil sa mga pagkatalo at mga krimen ng digmaan na nagiging dahilan ng mas mataas na pagkapagod sa populasyon ng Russia mismo. Taktika ng Ukraine at suporta ng kanluran. Sa kabilang dako, nananatiling matibay ang Ukraine sa kabila ng mga limitasyon sa armas at sundalo. Ang kanilang hukbo ay nagiging mas matalino sa paggamit ng mga limitadong resources, katulad ng sa kanilang audacious na operasyon sa Kursk upang ilihis ang atensyon ng mga Ruso. Malaki rin ang tulong ng mga bansang kanluranin tulad ng Estados Unidos at iba pang miyembro ng NATO na patuloy na nagbibigay ng mga armas at pinansyal na suporta.
Subalit ang tanong kung magtatagal ang suporta ng mga ito ay nananatiling mahalaga sa hinaharap ng labanang ito. Ang mga pahayag ni Pangulong Biden ay nagsasabi na hindi magwawagi ang Russia, ngunit ang mga tanong tungkol sa hinaharap ng tulong mula sa mga bansang tulad ng Estados Unidos ay naging mahalagang issue, lalo na sa harap ng mga bagong leader na maaaring magkaroon ng ibang pananaw tungkol sa labanan. Mga posibleng hakbang ng Russia. Upang itulak ang kanilang posisyon, tila umaasa ang Russia sa kanilang nuclear deterrence at banta na maaaring magdulot ng mas malaking tensyon sa mga bansang kanluranin. Ang mga kamakailang pahayag ni Putin ay tila nagpapakita ng kanilang intensyon na palawigin pa ang mga patakarang ito upang takutin ang NATO at mga kaalyado ng Ukraine. Gayunpaman, marami sa mga international leaders, kabilang ang European Union at Estados Unidos, ang nagpahayag ng pagtutol at kinondena ang mga ganitong aksyon bilang isang mapanganib na laro ng digmaan. Bagaman malinaw na ang Russia ay nagiging mas agresibo sa kanilang mga taktika, lumilitaw din ang kanilang mga limitasyon at kahinaan. Ang posibilidad na bumagsak ang kanilang estratehiya ay hindi malayo, lalo na kung magpapatuloy ang suporta ng mga kanluraning bansa sa Ukraine. Marami ang nagsasabi na kung hindi titigil ang digmaang ito, maaaring magtapos ito sa isang mapait na kompromiso na mag-iiwan ng malaking sugat sa parehong bansa at sa buong rehiyon. Ang mga buwan na darating ay critical sa pagtukoy ng kinabukasan ng digmaang ito, at habang mas tumitindi ang tensyon, mas nagiging malalim ang sugat na dulot nito sa parehong Russia at Ukraine. Ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay patuloy na nagiging isa sa pinakamalalaking trahedya ng kasalukuyang panahon. Sa kabila ng mga kalamangan ng Russia sa bilang ng sundalo at kagamitan, maraming mga eksperto ang naniniwala na unti-unting nahaharap ito sa pagkatalo. Ang kakulangan ng moralidad, puwersa at estratehiyang mas naglalagay ng buhay ng kanilang mga sundalo sa panganib ay nagpapakita ng limitasyon ng kanilang mga galaw. Gayunpaman, nananatili pa rin ang pag-asa ng Kremlin na magpatuloy sa digmaan gamit ang nuclear threats at diplomatic maneuvers upang magdikta ng kanilang mga kondisyones sa hinaharap. Sa kabilang dako, ang Ukraine, bagamat mas maliit at limitado sa mga rekurso, ay patuloy na lumalaban gamit ang suporta mula sa kanluran. Ang kanilang matibay na pagtutol at pagiging masinop sa paghawak ng mga armas at sundalo ay nagbubunga ng mga tagumpay sa mga lokal na labanan. Patuloy din nilang hinahamon ang Russia, hindi lamang sa larangan ng digmaan, kundi pati sa diplomatikong usapin. Gayunpaman, ang pagtutuloy ng suporta mula sa mga bansang kanluranin ay nananatiling isang mahalagang aspeto ng kanilang tagumpay. Bagaman marami ang naniniwala na maaaring nasa gilid na ng pagkatalo ang Russia, walang kasiguraduhan ang direksyon ng digmaang ito. Ang mga susunod na buwan ay critical sa pagtukoy kung alin sa dalawang bansa ang magwawagi o kung magkakaroon ng isang kompromiso na magtatapos sa patuloy na sakripisyo ng libu-libong buhay. Habang patuloy na bumibigat ang tensyon, mas nagiging malinaw na ang anumang uri ng tagumpay, maging sa Russia man o Ukraine, ay may kasamang napakalaking presyo, hindi lamang para sa dalawang bansa, kundi pati na rin sa buong mundo. Ikaw, sa tuyong palagay, kailan matatapos ang digmaang ito? May plano kayang sumuko si Putin sa digmaan? Ikomento mo ito sa ibaba, huwag kalimutang i-like at share. Maraming salamat at God bless.